Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang patungkol po sa pananampalataya at takot. Na po. Sa ang ating pong verse na pag-aaralan ay sa Hebrew chapter 11 verse 1. Na kung saan sinasabi po niya, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So, pananampalataya at takot, pwede ho ba silang magsama? Ito po ay hindi pwede pong magsama. So, hindi po sila maaaring magsama. Para siyang yung tubig at langis. Na po. Pilitin man nating ihalo ang bawat isa, hindi po sila magse-separate po sila. Na po. Uh, Aakyat po yung langis, bababa po yung tubig. Sabi po ni Paul Tillich, isa po siyang Christian philosopher at isa rin po siyang theologian. Sabi niya, fear is the absence of faith. So, ang takot daw po ay ang kawalan ng pananampalataya. Sa Hebrews po, sinasabi po dun sa Hebrews chapter 11 verse 1, yung binasa po natin kaninang text po natin, faith as being certain of what we do not see. O sa Tagalog, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ang katunayan na mga bagay na hindi natin nakikita. So, ito po yung paniniwala po na ang Panginoon ay patuloy, o naniniwala po tayo na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa at kumikilos behind the scenes o hindi po natin alam sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Po. At kahit maaari pong wala po tayong nakikitang ebidensya na siya po'y kumikilos o talagang gumagawa sa buhay po natin. Sa kabilang banda naman po, ang salitang takot o pangamba ay kabaliktaran po sa sinabi po ng Hebrew o yung binasa po natin kanina. Ito po'y wala pong pananampalataya, walang pananalig, o sa English po, unbelief. At kung kawalan ng pananampalataya o pagtitiwala ang namamayani po o nangingibabaw sa isip at buhay po natin, ano po mangyayari? Tayo po ay paghaharian ng takot. Kaya nga kailangan nating manampalataya o magtiwala sa Diyos para mapalaya po tayo sa anumang takot o pangamba. So, ang pananampalataya po ay kabaliktaran ng takot. Ngayon, kailangan din po nating malaman na ang pananampalataya ay hindi galing sa atin o pwedeng manggaling sa atin. So, ang pananampalataya ay isang regalo. So, isa pala siyang regalo. Sabi po ng Ephesians o Efeso 2 verse 8 to 9. Sabi niya, in English, for it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. Kung sinasabi niya, it is the gift of God. Sabi niya, sapagkat ang biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili. So, maging ang ating pong pananampalataya ay hindi sa ating sarili. Ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, sabi po niya doon. So, kung kaya't ang pananampalataya po ng isang Kristiyano, kung ikaw po isang believer, ang magiging sandigan po natin o assurance po natin na mahal tayo ng Diyos, na siya ang nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. Kung tayo magpapatuloy sa pag-aaral at pagbabasa po, pagsasaliksik ng kanyang salita, so lubos natin siyang makikilala at kung gaano siya kadakila sa buhay po natin. At kung magkagayon po, lalago po yung ating pong pananampalataya. At kung lalalim po yung pananampalataya po natin o pagkakilala po natin sa Diyos, makikita po natin yung pagkilos po niya, yung gawa po niya sa ating mga buhay. No? At lalong titibay pa yung ating pananampalataya sa Kanya. So, ang paglago ng ating pananampalataya, ang siya nawa ho nating i-desire sa buhay po natin. No? Ito po yung gusto po ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos para sa atin. At paano po natin magagapi ang takot? Dahil sinabi po natin kanina na hindi pwedeng maghalo po yung faith tsaka yung fear.
So, paano natin magagapi ang tao sa buhay po natin sa pamamagitan ng pananampalataya? Sabi po ng Romans, no, sa Roma chapter 10 verse 17, faith comes from hearing or by hearing and hearing of the word of God. Sabi po niya, ang pananampalataya pala ay mula sa pakikinig at pakikinig mula sa salita po ng Diyos. So, ang maingat na pag-aaral po ng salita ng Diyos ay importante para magkaroon po tayo ng malakas na pananampalataya, strong faith na sinasabi. So gusto ng Diyos na makilala natin siya at magtiwala sa Kanya para sa direksyon po ng ating pong buhay. Gusto po natin siya yung mag-lead sa ating buhay, mag-guide sa ating buhay. So sa pamagitan lang ng pakikinig at pagbabasa at pagninilay-nilay sa salita po ng Diyos, tayo magkakaroon po ng malakas na pananampalataya na walang halong takot, walang halong pangamba. So sa libro po ng awit na kung saan si David po, doon po siya humuhugot sa salita po ng Diyos. Kung siya ay natatakot at sa gayoy lumalakas po ang kanyang pananampalataya. So sa awit po, chapter 56, verse 3, sabi po doon, kapag sa awit, ito po yung salita po ni David, kapag ako'y natatakot, sabi niya, magtitiwala ako sa inyo o magtitiwala ako sa Diyos. No? So hinahayaan po ng Diyos, no, na tayo ay dumaan sa mga pagsubok. Hinahayaan ng Diyos na tayo dumaan sa mga bagay na minsan nagpapababa ng pagtitiwala natin sa Diyos. No? Pero ito rin yung ginagamit po niya para lalo tayong lumakas at mag-mature sa ating pong pananampalataya. So hinahayaan po yung mga pagsubok ng Diyos para tayo lumakas sa pananampalataya. No, upang lubusang magtiwala po sa Kanya. So ang paghihirap o pagsubok ang pinakamagandang kagamitan po ng Diyos para tayo po para po ma-develop yung ating pong pananampalataya. At kung nagkagayon po, masasabi din po natin, no, na ang Panginoon, na-sustain po niya ako nung nakaraan. Maging sa aking hinaharap ngayon, kayang ako ang i-sustain ng Lord. At maging ang aking kinabukasan. Na po. So, ganun nga po yung mga nangyari sa buhay po ni David. Gaya po ng pag-volunteer po niya na labanan si Goliath. Ano po? Sabi po ni David po doon sa 1 Samuel 17 verse 37, ano po? Sabi po niya, the Lord who delivered me from the paw of the lion and the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. Sabi po niya, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga leon at uso, ay siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. So alam na, dahil si David, nakita na niya ang kayang gawin ng kanyang Diyos. So kung kayang gawin ng Diyos ito para sa kay David, maging sa iyo o sa akin kung ikaw ay magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. So marami pong pangako ang Diyos sa Kanya pong mga salita. Kung tayo lang po ay mananampalataya. Kung tayo ay nasusubok financially, na po, andun po yung Philippians 4:19. Sabi po ng Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Na po, in Tagalog po, dahil kayo'y nasa kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. So, at kung tayo naman po ay natatakot, maaari sa hinaharap po natin, baka tayo po'y magkamali sa ating mga choice o sa ating mga desisyon. Ano po sinasabi po ng Psalms 32? Sabi po niya, Psalms 32 or awit 32 verse 8, sabi niya, remind us that God will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. So, sinasabi dito ng Panginoon, ano po, na ituturo po niya sa atin ang daan na dapat nating lakaran. At papayuhan niya tayo habang tayo binabantayan po niya. Yun po yung pangako po ng Diyos. Sa sakit at karamdaman. Na po sabi po ng Roma 5 verse 35. At nagagalak din po tayo, 5 verse 3 to 5, sorry. At nagagalak din tayo
kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natututo tayong magtiis. Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So sa ating buhay, patuloy po tayong makakaranas ng pagsubok at kapigatian na nagdudulot po sa atin ng pangamba at takot na po, yung pagkatakot po natin. Ngunit ang panigurado po ng Diyos sa bawat mananampalataya po sa Kanya na magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng anumang pinagdaraanan. No? Anuman yung pinagdadaanan mo, anuman yung pinagdaraanan ko. No po? Sa Philippians, sinabi po niya sa Philippos 4 verse 6 to 7, sabi mo, do not be anxious or do not worry or do not fear about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart in your mind in Christ Jesus. In Tagalog, huwag kayong maalala sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa. Sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo to, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. So bibigyan po niya tayo ng kapayapaan sa kabila ng pinagdaraanan po natin. Psalm 56 verse 11, awit 56 verse, sabi niya, in God I trust, I will not be afraid. Sa Diyos ako magtitiwala at hindi ako matatakot. So, yung salmistang ito, si David, no po, ito ang pambihirang patutuon niya kung paano siya magtiwala sa Diyos. So, ano man ang mangyari, siya ay nagtitiwala o nagtiwala at mananampalataya dahil kilala niya at alam niya ang kapangyarihan ng kanyang Diyos. Sa makatuwid, ang susi pala para mapagtagumpayan po natin ang anumang takot ay ang buo at ganap na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. No? Pananampalatayang hindi pagbibigay puwang sa takot at pagtitiwala sa Diyos kahit pa sa pinakamahirap nating pinagdaraanan. So, ito ay nagmumula lamang sa pagkilala natin sa Panginoon, o pagkilala natin sa Diyos, at pagkilala sa Kanya na siya ay mabuti. No? So, in conclusion, pag naumpisan na po natin magtiwala o manampalataya sa Kanya, hindi na tayo matatakot sa mga bagay na darating sa buhay po natin. So, salamat po sa pakikinig. Naway nakapulot po tayo ng aral. At God bless po sa inyong lahat.